Idilang ang ating karagatan ng maigpit na babantayan ng pamahalaan ngayong 2026 dahil maging ang cyberspace ay magtinding tututukan ayon yan sa AFP dahil na rin sa agresibong propaganda ng China. Bilang na dyan ang umano'y pagbaliktad sa kwento ng mangingisdang ililigtas sa West Philippine Sea. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Gagamitin nila yun na propaganda sa para bumangon sila sa pangit yun. Hindi ko tanggap yung mga gano'n. Siya si Larry Tomalis, ang mangingisdang Pinoy na tinulungan umano ng isang PLA Navy warship ng China sa West Philippine Sea noong Pasko. Sa kanyang panayam na inilabas ng AFP First Civil Relations Group, pinapulaanan ni Larry ang ilan sa naging pahayag ng Chinese Embassy na una na ring nilinaw ng Philippine Coast Guard, gaya ng inabot muna ng 3 araw bago siya natunton ng magkaberya ang kanyang bangka. Yung panahon na yun, nahanap na ako ng Philippine Coast Guard. Ay naanuhan lang na sila yung nauna nakakita. Wala namang problema kung kahit tumulong sila sa akin, basta nasa tama sana yung... Pag pumunta po kami doon, lalo pag 30 miles ang layo, hindi pa makatungtong ng 35, sasalubungin ka na ng China Coast Guard. Pag lumapit doon, titirahin ka na ng China. Pag may umuwi sa kanila, ando na rin agad yung kapalit. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, malinaw na propaganda lamang kung kabaliktaran ang tunay na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Such assistance rendered need not be publicized, especially by a country with a record of conducting coercive and aggressive actions. Doing so would only render such assistance, would lose the essence of such assistance, and it would only speak of propaganda. Kumpara sa higit 200 noong 2024, umakyat sa higit 400 ang na-monitor na aktibidad at barko ng China sa West Philippine Sea noong 2025. Napansin din ang mas maraming pagsasanay ng mga PLA Navy warship habang nakasuporta rin sila sa operasyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessels. Ngayong 2026, inaasahan na ng AFP ang mas agresibong aksyon ng mga barko ng China. Bilang tugon, pinaigting pa ng Pilipinas ang defense diplomacy sa mga kaalyado at katuwang na bansa. Mula sa siyam lamang noong 2024, umabot sa 20 maritime cooperative activities ang isinagawa ng AFP sa WPS noong nakaraang taon, kung saan lumahok sa unang pagkakataon ang India at France. Drills are a direct result of increased defense diplomacy, and you could expect that there will be more bilateral and multilateral maritime cooperative activities. There will be more multilateral exercises. Pinag-iingat din ng AFP ang publiko sa mga pahayag ng kunwaring makabayan patungkol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. At a time when national unity is paramount to defend our sovereignty in the West Philippine Sea, we urge the public to be discerning. We must be vigilant against narratives that masquerade as patriotism, but in reality align with the advanced interests of foreign entities seeking to encroach upon our territory. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.